Okay lang ba talaga manggaya ng content ng iba? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. So welcome sa Rod TV. Ayan, magbibigay lang tayo ng konting feedback. Konti no, pero mahaba yung video. Sa nangyaring issue between Stefano at ni Rhea Vlogs. Let's go. And guys, ewan ko kung kilala nyo si Stefano. Nagkakaroon kasi ng issue ngayon dahil sa post na ginawa niya. Baka lang di nyo alam, sa Facebook kasi to ano yung maingay ko. So kung madalas kayo sa Facebook, baka nababalitaan nyo to. Si Stefano, siya yung nonchalant na content creator na may nakakatawang skit, no? Sa pagiging nonchalant. Nonchalant lang yung mukha niya, poker face, malaking creator na siya. Facebook, IG, TikTok, YouTube, lahat na yon naka-million followers na siya. So, 'di ba? Ganoon na siya kasikat. Pero ako kasi si Stefano, una ko talaga siya nakita, dati pa, nung payat pa siya, hindi pa siya nag-gym. Yung sa video ni Lisa Manoban, yung sa Blackpink. Yung parang pagising niya, si Lisa yung gumigising sa kanya, parang yun yung POV niya. Doon ko siya una nakita. Tapos, ayun na. Hanggang sinusubaybayan ko na yung mga video niya sa Facebook. Tapos yung palagi niya kanta is yung kanta ng Smash Mouth na All Star. Yung Somebody once told me the world is not... Somebody once told me. Ayoko na kumanta. Sabi kasi na iba, marami daw gumagaya kay Stefano sa ganung klaseng content. Yung poker face, nonchalant, tapos nakakatawa yung nangyari. Parang more on action lang yung ginagawa niya pero nakakatawa. Kumaga may story, ganun. Meron kasing merong bagong page na Rhea Vlogs. Ito yung batang 6 years old na binivideoan ng tatay na ganun din yung ginagawa niya katulad kay Stefano. Kung i-check nyo yung page niya, ang dami niya ng videos na parang kapares ng style talaga or pares talaga ng style kay Stefano na may mga million views na. Ayun, papakita ko na lang siguro yung screenshot ng feed ng reels niya na sobrang grabe yung mga views. Ang lalaki talaga. And yun nga guys, isa pa sa pinaka parang kinaiinisan ko is yung nanonood ka tapos hindi ka naka-like, hindi ka pa nakasubscribe. Sayang naman, no? Sayang naman internet mo kaya data mo. Kaya mo mag-like tsaka mag-subscribe ka na, di ba? Panis, nasingit ko yun. And ayun, nag-post nga si Stefano sa kanyang Facebook page na I've seen multiple creators copying my content. At first, I found it fun and enjoy it. But they started doing it frequently. I believe everyone has their own potential and I'd rather see them create something unique instead. I just want them to know their limits and respect other creators' creative process. So alam mo yun, magsasalita ako as content creator din dito sa YouTube, no? Dito kasi ako sa side ni Stefano kasi naiintindihan ko siya kung bakit ito pinost. Actually, nakakatuwa pa yung post niya kasi sobrang ginawa niya pang positive, no? Yung constructive criticism na parang pag binasa mo positive pa siya. Siguro para sa kanya talaga, sobrang vina-value niya yung creative process niya, no, kung paano ginagawa yung content din or baka talagang pinapangalagaan niya yung character niya dito sa social media or kung paano siya nakilala. Ngayon, napansin niya nga daw na napakarami na nga daw creators ang gumagaya ng ganung klaseng content katulad sa ginagawa niya. Although wala naman mention dito, pero ang pinaka matatamaan kasi dito is yung Rhea Vlogs, yung bata. Kasi nga siya yung pinakamalaking content creator ngayon as of now na gumagaya kay Stefano. Tapos nakabasa pa ako ng isang comment, no, galing sa post niya na yon na umagri siya sa reply nung isang audience na yun. Ay basta basahin nyo na lang tong comment na to kasi nag-reply dito si Stefano ng I agree. Nung una daw natutuwa pa si Stefano, which is normal kapag may gumaya sa'yo, syempre matutuwa ka kasi ibig sabihin kapag ginagaya ka ng iba, malaki ng impact mo or sobrang, alam mo yun, ang dami niya nag-idolize sa'yo. Naalala ko lang tuloy yung dating era noong 2016, 2017. Sobrang, alam mo yun yung rising peak ni Kong TV na ang daming gumagaya. So ayun po, what's up sa inyo mga pa. And katulad ko, nung time na yon kabataan ko, high school ako noon, na-inspire din ako, nagagaya ko siya. Pero nung nagagaya ko sa start, unti-unti rin namang nagbago yung style ko kung paano magsalita. Mas nalabas ko yung original na ako, nalabas ko kung paano ko talaga gusto sabihin ng isang bagay, ganyan. Which is para saan talaga, normal talaga na ma-inspire ka sa mga big creators na pwedeng magaya mo sila sa start. Pero at the same time, kapag nagsusunod-sunod na, lalabas na unti-unting originality mo. Diba? Ang nangyari kasi kay Rhea Vlogs, yung papa niya na nagko-content sa kanya, siguro yun lang yung nakita na ay malaki yung views or instant yung views kapag ganito yung ginagawa mong skit. So, ang nangyari, every upload, ganun lagi yung content. Katulad sa ginagawa ni Stefano. Naano lang rin ako doon sa sa video nung tatay kasi may nakita ako sa internet, sana mahanap ko, na parang vinidyoon pa niya si Rhea na sinabi niya na anak, napansin ka na ng idol mo si Stefano. Pero yung problema, parang hindi siya masaya sa ginagawa mo. Parang ganun. Napansin ka na nga niya, kaso parang hindi siya masaya na ginagaya mo yung brand niya.
Parang hindi siya masaya na dinagaya natin yung content niya. Okay ka lang? Pahintulot na natili siyang isang napakabait Ibay na natin vlog mo. Ito na, iyak. Makinagaw. Parang ginil trip yung anak niya, parang lalong nalungkot tuloy yung anak niya, imbis na ibahin yung execution kung paano sasabihin sa anak niya na para magtunog positive na para tuloy pa rin naman sa pag-content pero iibahin lang nila yung vlog style nila. Alam mo yun, parang nangyari sa pinagmukha niyo parang galit or hindi masaya totally si Stefano kay Rhea. Kumbaga parang pinagmukha na hindi proud si Stefano sa'yo. Ganito ganyan. Kaya ang nangyari, umiyak yung bata sa video. Kawawa naman. 'Di ba? Kawawa naman. Wala naman kasalanan yung bata. Sumusunod lang siya sa sinasabi ng tatay niya na ganito gagawin mo. Wala pa siyang ideya sa mga ganitong bagay or sa ganitong kalalim na bagay. Siguro sa future, may latest post yung page na Rhea Vlogs. Ewan ko nakalungkot nga rin kasi nagtanggal sila ng profile sa page na yon. Siguro nga dahil napakarami talaga ng babash tapos tinurn off nila lahat ng comment section. Nagpost yung papa ni Rhea, sabi papa po ni Rhea ito, sorry po ulit, hindi ko na po i-defend yung sarili ko, kasalanan ko naman po talagang lahat sa paggaya ng content. Nire-respeto ko po lahat ng opinion at galit nyo at tanggap ko po lahat yon. Salamat po, sorry ulit ma'am and sir, lalong-lalo na kay Idol. Ayun, buti naman buti nagbigay pa rin ng statement yung papa niya, papa ni Rhea kasi nagmukhang masama si Stefano sa mata ng iba or hindi nila magets na tama talaga yung point ni Stefano, di ba? Kumbaga natatawa tuloy ako sa mga nakikita kong memes na kung sino pa daw hindi nakakaintindi sa ganung klaseng punto, sila pa yung parang mahina talaga yung pangunawa, di ba? Yun nga okay lang talaga ma-inspire sa iba, lalo na kung mga big channels, mga sikat, magagaling. Pero wag lang talaga sana umabot sa point na, alam mo yun, lahat talaga ginaya yung music, character, yung humor, tapos paulit-ulit na ina-upload. Pangit na kasi siya tignan. As in, parang nakakabastos na rin sa original na creator. Tapos nakakita pa ako ng isang post dito na parang nagtatanong yung papa siguro ni Rhea to, kung ano ba yung magandang pangalan sa page. Nandun pa yung It's Stefani or yung It's Stefana. Pero majority nang pumili yung Rhea Vlogs. Di ba? Para makita yung pati pangalan, pati yung branding ng pangalan. Gagayahin kasi yung pangalan ni Stefano, It's Stefano. Yes, sasabihin ng iba sa inyo, wala namang original sa mundo, wala namang original sa social media, lahat naman na-adapt lang, lahat naman ginaya lang rin, naiintindihan ko kayo. Pero yun nga, pwede kayong ma-inspire, pwede nyong kunin yung something na nakita nyo sa iba. Tapos pag inabsorb nyo na, i-execute nyo na, gagawin nyo na siya sa pamamaraang gusto nyo or sa pamamaraang nakikita yung totoong ikaw. And sana kung gusto pa rin mag-vlog ni Rhea or ng papa niya, mag-vlog pa rin sila, Ibahin lang siguro nila yung content tapos gawin nyo lang lesson yun. Huwag nyo na masyadong gawing big deal, huwag nyo nang palalain. Kasi problema lang siya May, parang parang pahihirapan lang kayo gumawa ng video dito sa internet So, di ba, tanggapin nyo na lang. Kung alam naman na pala ng papa niya na sila yung may kamali o sila yung may mali, di ba? Move on na. Tapos, ayun. So yun guys, sobrang raw lang ng video na to. Wala tong edit, Ewan ko, wala siguro talaga. Parang raw na raw lang to. Message lang to. Gusto ko lang talaga sabihin yung gusto kong sabihin. Kasi nung nag-post pa lang si Stefano, na-triggered na agad ako. Gusto ko agad gumawa ng content. Pero naisip ko baka mamaya masabihan ako na sausaw ako. Pero nung nakita ko naman sa Facebook, napakadaming content creator ang gumawa rin ng topic na to. Naisip ko na, hindi lang pala ako na-triggered. Kumbaga, hindi lang pala ako yung content creator na may gustong sabihin sa issue na to. So, ayun, ginawa ko na rin to dahil alam ko naman di naman to abot sa Facebook, sa YouTube lang to. So, sana may natutunan kayo sa sinabi ko. Ayun pala, kung sakaling gusto nyo pala ng quality na dental services, itry nyo guys yung Dr. DS Dental. Meron branches sa Cavite, sa Gentry, tsaka sa Molino. Tapos meron sa Makati, meron din po sa QC. Search nyo na lang yung Dr. DS Dental Clinic. And then guys, maraming salamat kung umabot ko pa rin sa part ng video na to. Sobrang raw lang talaga. Gusto ko lang i-share, gusto ko lang ilabas yung saloobin ko. Ayun, this is Rod TV. Thanks for watching and peace out.